persona. Sabi natin sa aral natin sa ating simbahan, kaya po yan, Father, nagkaroon ng tatlong persona dahil gumanap sa iba't ibang panahon. Pero unahin ko nga, bakit po ba kailangang gumanap ng Diyos na ito sa tatlong persona? Ang sagot natin kanina, dahil sa love na tinatawag. Dahil sa pag-ibig niya sa atin. Sabi nga, kung walang ama na lumikha, nasaan tayo ngayon? Wala. Dahil pa rin sa pag-ibig niya yan. O ngayon, nagpadala ng anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Ano yung ginawa? Iniligtas tayo sa ating mga kasalanan. Pag-ibig pa rin yan. Eh ngayon, yung pangatlo, Espiritu Santo, nagpakilala bilang mahal na ingkong. Yung dahilan, bakit ka naman bumaba? No? Dahil pa rin yan sa pag-ibig niya. Kung ang ating Panginoong Jesucristo, iniligtas tayo sa kasalanan, etong Espiritong Santo na rin ito. Maliban siya ay isang parakletong mang-aaliw, siya rin po ay nanlilimos ng mga kasalanan. No? Kaya nga sinasabi, pagkatapos natin tinatakan sinasabi ng malaking ko, para kayong mga bagong silang na sanggol. Na kung saan, yung mga kasalanan nyo, nang bago kayo matatakan, na ginawa at napatawad na, ay hindi nyo na ipagsusulit pagdating ng panahon. Naniniwala po ba kayo doon? Opo. I-share ko lamang po sino rito ang lumaki sa, sabihin natin siguro, unahin natin, sino rito ang may tatay? Siguro lahat naman meron. No? Wala naman siguro ang ampon. Meron ba? Meron. O kahit meron, tatay-tatayan, kunwari. No? Ganon. Eh kasi ako, si Father, may tatay naman ako sa kami nanay. Kaya lang sabi nga, si daddy ko, trabaho ng trabaho. Kaya lang, parang kinalakihan ko na yung mama ko na siya nag-aalaga. Hindi naman siguro sabihin natin na hindi ganun kalayo yung damdamin ko sa tatay ko. Pero ganun pa man, sa pamagitan ng sakripisyo niya, paano ko yung mga pag-akal kung wala rin siya? No, napadamay niya, tsaka napakita niya yung pag-ibig niya para sa atin. Katulad dito siguro ng pinadama ng God the Father nang lumikha sa atin. Hindi ko alam kung alam niyo na po yung kwentong ito eh. Kasi minsan po, may nabasa ko na article sa internet na sabi ng ganito, mayroong ospital. Then may pasyente anak ng tatay na nag-aantay dun sa labas. Sabi, ang tagal-tagal naman ng doktor na dumating. Sabi ng ganun, yung mga nurse, pinagbubulyawan na, sinasabi, ang tagal-tagal naman ng doktor na dumating na yan. Yung anak ko, sabi niya, operahan ng ganito. So, tinawagan yung doktor. Sabi, Dok, pumunta ka na rito. Kasi yung pasyente mo po, kailangan ng operahan kung ilang araw na lang itatagal yan na gano'n. Kasi hindi pa sigurado kung magiging successful yung operation na yon. So, yung doktor, punta ka agad doon, diretso pasok. And then yung tatay ng bata na nag-aantay doon sa labas, sabi ng ganon, etong doktor na to, hindi man lang ako tinanong na ako yung tatay na nandun, kung ano yung nangyayari doon sa anak ko. So yung doktor, tuloy pa rin sa trabaho niya. Pasok siya doon sa emergency room, sa operation room, inoperahan yung bata. No? And then, siguro pagkatapos ng ilang oras, pagkatapos sa operahan, naging successful naman. Kaya lang pagkalabas ng doktor, yung tatay, halos awayin pa rin yung doktor. Sabi ng ganon, ikaw yung anak ko, ilang araw na daw, na parang hindi naman, kumbaga nakakompine doon, hindi man lang dalawin, tapos kung kailan daw na-operahan lang, doon lang daw pupunta yung doktor. Siguro yung nurse lang yung nakikita niya. So yung doktor, umalis pa rin, pero parang tawa-tawa lang, yung doktor na ganon. And then, nakita niya yung nurse na nandun na tumulong sa doktor. Bakit ganyan yung doktor niyo na yan? Sabi ng ganon. Pagkatapos, operahan, naalis lang. No? Hindi man lang kausapin ako na tatay, itong pasyente niyo. Sabi ng ganon. Alam niyo yung nurse, hindi alam ng tatay kung bakit umiiyak. Dun sa harap ng tatay na nagtatanong, doktor na yung bakit ganito ganyan? Sabi ng ganon, alam niyo po, maswerte po kayo tatay, sabi pa ng nurse. Kasi po, yung doktor na po na pumunta rito, may anak din po siya. Kaya lang, etong linggong po na iyan, habang po na siya yung doktor ng anak niya, yung anak niya, namatay po sa isang car accident. Sabi ng ganon. Alam niyo po, yung oras po na pumunta siya rito, para po isalba yung buhay ng anak niyo para sa operation niya na iyan. Yung anak niya, nandun po, nasa Burial. No,
pinaglalamayan. No? Ngayon po, yung pagiging successful po na operation doon sa anak nyo, ngayon babalik siya doon sa burial ng anak niya. Para yung makirama at ipagpatuloy pa rin yung dalamhati ng kanilang mag-anak. No? Siguro yung tatay medyo na, tawag doon? Na-touch din sa sinabi ng nanay. Pero sinabi ng nurse. Pero sa totoo lang, no, nakakahanga yung side ng father. Pero siguro kahit naman siguro ng tatay, ganun yung reaksyon. Kaya lang, nandun pa rin yung paghanga natin dun sa doktor. Although namatayan na ng anak, pero yung trabaho niya, no? Ang tawag doon? Para lamang kahit namatayan na siya ng anak, kahit ano pa nangyari sa pamilya niya, basta para lamang ma-save yung buhay. Tumupad sa Yes, pangako niya. yung pangako niya, yung vow niya para sa trabaho niya, ginawa niya. No? Pero yung pagiging tatay niya, nandun pa rin. Siguro ayaw niya rin naman siguro mamatay yung ano niya, yung anak niya, hindi ba? Pero kung titignan po natin doon sa story, no, makikita dito yung lubos na pagmamahal ng tatay doon sa anak. Kung paano halos walang magawa yung tatay para doon sa anak. Yung halos magtanong, halos mag-isip, no? Pero itong mga tatay naman na ito kahit malayo, no, nandun pa rin yung pag-ibig doon sa mga anak nila, hindi ba? Katulad siguro ng ginagawa ng Ama natin sa langit, kaya nga niya siguro pinadala yung pinadala niya ang ating Panginoong Jesucristo bilang anak. At ngayon, ang Espiritu Santo, dahil pa rin sa pag-ibig na ibinibigay niya sa atin. Sabi nga yung mga ampon o yung hindi lumaki sa mga walang tatay, maswerte ka pa rin. Kasi doon sa langit, may tatay ka. Di ba? Katulad natin, no? Siguro yung iba sa atin, sa ganitong edad, siguro yung ibang tatay natin, kasama na rin doon sa kaharian ng Diyos. Pero hindi lang naman siguro yung tatay na yun yung titingin sa atin. Pero pag isang tatay na nagmamahal at hindi tayo pababayaan, no? Ito yung Diyos Ama sa langit. Ayun yung nais niya, no? O ngayon, diba May sabi natin, talon tayo sa iba, Flores de Mayo, bilis naman father, tatay tas Flores de Mayo, Mama Mary naman, no? Nanay naman. Okay, ganito po every May, di ba? Month of May, alam natin yan. Sa mga Katoliko, ipinagdiriwang natin ang Flores. Pistahan ng mga bulaklak, Flores de Mayo. Pag sinabing Flores de Mayo, sabi nga, sa term sa Pilipinas, pag-aalay ng bulaklak. Kanino? Kay Mama Mary. Ginagawa yan sa iba't ibang dako ng sa Pilipinas, marami yan, no? Sabi ko lang parang sa Hong Kong lang hindi ko pa yata nagawa, no? Anyway po, and then may tinatawag din na Santa Cruzan. O Father, ano naman yung kaibahan ng Santa Cruzan sa Flores de Mayo? O, sinasabi po, yung Santa Cruzan, eto daw po yung paghahanap nino. Sino yung bonggang Reyna sa kaharian? Si Reyna Elena, bongga talaga, Father, no? Kasi talaga sa EDSA, nagbibit, nagpapataasan para makuha lamang yung posisyon na yon, no? Etong si Reyna Elena po, ay may anak na si Constantino. Ano? Constantino. Basta ayun na yun. No, ganito po. Ganito ang kwento nun. Etong anak, hindi masabi ni Father kasi yung S medyo sablay. Okay, hindi, itong anak ni Reyna Elena, nakapanaginip. Napanaginipan niya na nagwagi siya sa isang laban. No? Sa isang laban na kung saan dahil sa inspirasyon niya sa krus na pinagpakuan ni Jesus Christ. No? Kaya naman, nung kwento niya to kay Reyna Elena, no, hinanap nila yung krus na ito. And then natagpuan nila saan? Saan ba pinako si Jesus Christ? Sa Nazaret. O sa? Golgotha. Sa Golgotha, hindi ba doon sa pinako? And then nakita nila ito, and then doon na rin nag-umpisa. Sabi nga, sa lugar nila Reyna Elena, sila yung mga unang Kristiyano doon sa lugar nila. Saan din po nagsimula yung mga pangalan ng Reyna de Flores. Actually, lahat yung tumutukoy lang din sa isa no? Reyna Justicia, mayroon. Di ba? Ano pa ba ibang Reyna? Reyna Sentensyada. Yes, yung mga ganon, no? Mga ganon. Yes. Hanggang ngayon, inaano pa rin natin yan sa Pilipinas. Sabi nga parang yung Hong Kong lang yung wala. No? So ngayon po, magkakaroon po tayo ng pag-aalay para sa Mama Mary
bilang paggunita na rin, siyempre para ipakita